Okay, so welcome back. So this time around, mag-create na ta og mag-add na ta new roles. So password kay admin 123. So dagan tang ipang-add nga role. I guess pito ka buok. So ang atong idungag karon kay DHCP. I mean wala naman kay tay configuration sa DHCP. So balik ko na ko, mag-add roles lang ta. Next, and then next, and then next, then select na to ang DHCP and click add features. Then sunod na rin niya kay ang file storage services. Okay, so we're good. So ang purpose na to ron is mag-create tag DHCP server and then mag-share tag folder sa client. I mean from the server, from the client to the server. So mag-create tag folder nga pwede ma-redirect ni client padlong sa folder nga naa kay server. And then before that, so mag-create sa tag mga users ana niya padulong sa user sa server and then computer, okay, para ma-access sa to ang client PC. Okay, so after this, click next and then next, then install. Kasi ako sang i-post ang video while installing. Okay, so ang installation sa DHCP is done. So pwede na to i-complete ang configuration dire. Pwede ta mag-create og leases or scope para sa DHCP server. So ang purpose mo na ng DHCP is ang server mo mag-provide na og kanang IP address para kay client. So para ganiha, nag-input ta og IP address para kay client. Now in this case, kita na may mag-provide og IP address para kay client gikan sa server. Okay? So ganiya mo gina-input pa nato padlong sa iyang network configuration sa client. So let's just click complete setup. Later na siya. So ato na ni i-close, cancel. So balik ta. Makita man nato ni notification dire pag na-yellow, meaning na siya changes dapat gikan sa pag-install na to roles. So mag-click ta dire, select na to ang complete DHCP configuration. Then click next and then specify credentials to be used to authorize DHCP server in ADDS. So commit and then close. Okay, so now we're done. Now how do we set up a DHCP? Since naka-install naman na siya, so makita na nato na diri sa tools. Di na sa tools makita, then naanay DHCP diri. So ganiya wala pa. So karon mag-set up tog scope para sa to DHCP. So let's select DHCP and then ato ni maximize. So pag-create ani niya diri pagka ni expand, so man yang iyang mga version IPv6 and IPv4. So sa tuwa kay IPv4. Okay kani. So mag-create lang tao kanang
another scope dre. So I right click na itong IPv4, and then let's select new scope, then next, and ang pangalan niya kay STII lang, then click next, and then you define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses. So dire mo-configure ta og mga IP addresses nga pwede nato i-assign sa atoang sa atoang client. Okay, so para walay conflict, ang atoang mong IP ganiya kay nag-start sa 192.168.0.1, and then the client is 2, then ang atoang gateway is 10 ang last digit niya. Na para di mag-conflict, mag-start ta gikan 11 until 15. So para 5 users ang atong i-assign. So for example lang na siya. Whenever if na 5 ka devices or computer nga login, so automatic si server na ang mag-provide base sa usang atong gipang set nga mga IP addresses. Now here akong ibutan diri ang start IP address, so 192.168.0.11. Then ang ending IP address niya kay 192.168.0.15. Okay, now let's click next. So here type an IP address range that you want to exclude. So wala tay hilabtan dre, wala man tay exclude, so click next. Okay, so the list duration specifies how long a client can use an IP address from this scope. So dire ang nakabutang kay 8 days lang ang kanang iyang kuno. Pwede niya gamiton ang kanang IP address. After ana niya lahi na pod nga IP address ang mupuli. So click next. So default na ni dire. Okay, so do you want to configure the DHCP options for this scope now? So default lang, yes, I want to configure these options now. Next, to add an IP address for router using by clients, enter the address below. So no, hindi siya necessary. Click next, and then okay, tama rin niya atong domains. To configure scope clients to use DNS servers on your network, enter the IP addresses for those servers. So wala tayo lang server kung dili kanila. So click next. Okay, do you want to activate the scope now? Yes, I want to activate the scope now. Next, and then finish. Okay, so muna na itong scope na natay gihimo nga scope muna ni. So pag i-check nato ng address leases, di man nato makita pag nanay PC nga naka-connect. So for the meantime, wala pa man tay giset dire. So automatic mo gud ta maka-provide og IP sa atuang client wherever pag sa client PC i-automatically obtain niya ang IP. So how to do that nga makita nato nga na IP PC nga login dire, then ato ang i-set up into automatically obtain ang IP address sa client. So mo switch ta sa client. Okay, so from here mo open ko folder dire. So again, mao ni ang client PC. So right click ta sa network, and then let's go with the change adapter settings, and then double click the Ethernet and properties, and then i-double click or i-click ang IPv4, then properties, then select na to ang obtain IP address automatically. Okay, so di na nilabtan na DNS server, sagday lang na. So click OK, then close. Close and close. Okay, now karon ang atong gi-setup nga unang IP nga na-address atong client kay nag-start siya sa 192.168.0.11, di ba? Matong starting IP na to. Now karon makita na to dre og
gitagaan bagita ni server o ing ato nga starting IP address. So try to check sa CMD, then ato na siyang IP config. So karon makita nato, wait, dili pa ni mao. Refresh na nato, refresh. Okay, so atong i-try og check sa atong server if connected ba siya dire. So i-click lang nato ning refresh. So naa dire. So makita nato nga nang naka-connect kay si client PC. Kani siya. So 192.168.0.11. So mo na yung starting IP. So ang pangalan kay client.sai.com. So ato ta sa tuang client PC mo switch ta. Pagkatuwa nang i-check dire, ug mao ba gini atong client, clarify na to So mo na siya client.sai.com. Balik ko na kog check ang iyang IP ug tinuod ba nga mao ba gini nga IP ang iyang ihatag gikan dire kini mo niyang IP. So ato ta sa client, IP config ta. I hope tama ra ni. Okay, so mali ang iyang gi-provide ring IP, pero makita na to dire sa atong server is mo ning IP address ang naa sa iya ang iyang nakuha. Okay, so mo na ang kanang sa DHCP sa pag-connect. Now pag sa assessment, pag naka DHCP na pakita nimo sir, mo ni ako ang sir, ako ang mga users, ako ang mga address leases, ako ang DHCP. So sa client mo ni ang client PC nga naka-connect sa server through DHCP. So pag na-check na niya si sir, so balik na kasi mo Windows 10. Dayon kubiyon mo balik ang imong network, right click na to ni dire, properties, and then check sa data settings, ibalik na to tong IP address ato niya. So ang IP address ato ang server, so, click na to ning sa atong client is 192.168.0.2, di ba? So select na to ning IPv4 and then properties, then use the following IP addresses. So 192.168.0.2, then tab. So automatic mo provide na siya subnet mask para sa tuwa. Then 192.168.0.10. Okay, so muna tong gateway. So click OK, close. Okay, lato na to. Okay, so close and then close. Now pag atong i-check sa itong server dire, ito nang i-reload, mawala na ni siya kay nga naman nag-provide naman tag atong kugling IP na static naman siya, hindi naman siya dynamic. Tawag siya dynamic pag naka DHCP siya. So i-reload ako na. Balik to dire. Okay, so di na siya mawala. So muna ni iyang history day, by the way, sa mga naka-connect nga PC sa dire nga scope. Okay, pero double check nato din sa tong client. So muna nito ang IP address, IP config. Okay, so muna na yung IP address. So let's go back sa tong server. Doon na i-close ang DHCP niyang setup or DHCP nga window. So tayo CMD dire, IP config food da.
ipconfig. Okay, so yung nagyapon na yung password, yung IP. Check na tong iyang ang iyang DNS server if tama ba. So double check na to ni Pirmi kay there are sometimes nga ang DNS server IP niya kay mag-usab. Okay, parehanin niya so magsige ko sa bang yan DNS server. So dapat ato ning double check Pirmi. So 192.168.0.1. okay, which is tama na ni siya. Then close and close. Okay, so next to this is mag-create ta og users sa ato ang server. So mag-add ta og usa ka student ug usa ka teacher, mag-create ta organizational unit. So may purpose na niya kay para maka-assign ta og user nga mo login padulong diri sa client nato. Okay, so matuto diri sa tools and then select group policy manage diri ta sa Active Directory users and computers. Okay, na siya. Then here so makita nato diri nga na sai.com. Kita na to ang number of users diri. So mag-create lang tag folder na to. So organizational unit. So mag-right click lang ta diri sa sai.com and then new organizational unit. So buta to diri CCS dep or department. Then mag-create og user diri, new and then user. Okay, so buta to diri teacher Ray B, first and to bill. Dala ko diri refill lang, heavy refill. And then ang iyahang logon name kay student ni siya, student ang logon name. Okay, then next na niya so mag-ask siya password. So ato ning iyan check ning you must change password. Ang i-check lang nato diri kay user cannot change password and password never expires. So again, akong i-remind sa ganiya dapat the save lang ang password. Okay, so bisag sa admin the same na gyapon. So admin 123 admin 123. Okay, double check ha if naka uppercase or wala ang text nato or ato ang password. So next and finish. So nanatay usa ka user. Another one, mag-create tag user para sa teacher. So new user. So buta ako diri teacher Raby na lang. So ang logo name niya kay teacher. So kanina mo ginagamit nato para pag login. So kanina siya mo reflect kung sa iyang pangalan dito. So click na to ng next and then disable lang caps lock. Again the same password lang and then check this to and admin 123 admin 123. Click next and then finish. Okay, so we're done karon. So kani siya duha ka user naka-reserve na siya. Okay,
So take note of this sa ato mga ginapang create ng mga user. So better nga i-jot down yun nato sa mga username ug password. So this time ato na ning i-close. Ang purpose nato sunod kay mag folder redirection na punta. So usahin mo na to para ma-folder redirection. So ato sa ning i-close. So mag-add tag another roles. So sa lang ka-role atong i-add is dili na data necessary nga mag-add og role. So himo na to karon kay sa server mag-create og folder diri nga folder redirection. Okay? So ato aning right click, then properties, then sa sharing. Kaya ato man i-share sa mga users. Kaya para dili na to makita ang ilang mga folder. So sharing, then ato siya share. Then here, so na-drop down direct, click na to na drop down, select everyone. Then add. Then under sa read nga na-drop down, click na to ang read and write, then share. After that, click done, then advanced sharing, share this folder, ito sa permissions, then allow, so i-check na to ning tulo, then apply, full control na, then okay, then apply, then okay, and then after that kaning nga network path kinahanglan nato na siya. Okay, so ato na siyang i-copy. So i-copy nato na ha. Okay, balik lang ta diri unya, so close na nato na. So sunod natong himuon is that mag-create ta og group policy management based sa mga users katong gi-create bag-o lang. So ato ta sa tools, group policy management, then atong expand ni ang STI, then domains, then sti.com. So makita nato tong organizational unit atong i-create kaniya man ni ang CCS department. Okay, so mag right click ta dire, right click, then create a GPO in this domain and link it here. So click na to na siya. Pangalan, butang nato siya CCS department. Butang ko underscore na lang para di mo conflict. Underscore. Okay. And after na makahimo tag GPO, right click na to na siya, then click edit. And then adto ta sa user configuration, click na to ning policies, software settings, Windows settings dahil kanina Windows settings, and then folder redirection or deriva kanina lang, double click na to ni, then makita natin yung mga folder. So kanina mga folder mo ni ang mga pwede na to i-share padlong sa server. Okay, so mag-share ta og upat ka folder dire. So take note, nag-copy na ta og folder, path dito sa itong folder. So balik ko na to, minimize na ko ni, kuning minimize, kaning minimize ako ni. So kaning folder ito akong pasabot. So i-copy na to na siya ang yang proper, ang yang sa bana yang path at ito sa sharing. Kaning path akong pasabot, so i-copy na to na siya. Control C, and okay. And balik ta dire sa iyahang group policy management. So una ako i-share ang kaning desktop. So right click ta, properties, setting, iset na to siya og basic. And then sa root path, i-paste na to ang katuyahang path. Ito sa settings. Then ito ning i-check ning grant the user exclusive rights to desktop. Then check na to ning sa ubos. Then apply. Then okay. Next is ang documents. So same ra gyapon, properties. And then click basic, paste the root path, and then sa settings yan check ang grant, and then
ang ika-third ito na i-check. So ang second, leave it as default lang. So apply, yes, and then okay. Then the second one is the picture. So properties, and then basic, then i-paste ang path ito sa settings, yan, check na ang grant, then apply, then okay. Then last ang music, right click, properties, then click basic, yes, i-paste ang path sa settings, yan, check na siya, then apply. Kung hindi naman na natin check dili ka disable siya, so apply, yes, then okay. So kung saan na to kung saan mag-occur ang kanang kun niya folder redirection. So kato okay na to, na setup na nato today. So ato na siyang i-close na dayon. Okay, so observe nato ni dire. Una, i-login nato si student ka account. So matuto sa Windows 10 nga client PC, mag-click tag another user. So ibutan nato to ang logon sa student kay student, then ang iyang password kay admin 123. Check if tama ba. Okay, then log in. So while log in na siya, makita nato na diri nga na ay changes. Okay, kana. So since kinaka-login na, makita na to nga naanay folder nga student o ang iyahang mga pictures, musics, and etc. Okay, so just follow the process, the exact process yun dapat. Now karon, pag dili siya makita diri sa server, dili makita diri sa server ang mga folder, so na kay mga misconception na itabo na yung mga wala na follow. So dapat natay usbon dira ang setup. Muadto ka sa server, pag wala ni hindi ni makita ha, if ever lang. So second method na siya. Pag di makita, muadto lang ka sa CMD para ma-update na siya ang iyang kuno, iyang group policy management. So muadto lang ka dire, and then gp update, then space / force, then enter. So updating policy na dayon na siya. So since sa tuwa karon wala may problem, so wala tay dapat ikabalakanan niya. Okay, pero pag di siya makita, so kinala nimo ni perform ning gp update then / force. Okay, so okay na sa student, na create na kita na ihang mga file diri. So pag wato ta sa desktop, so sa makita nato wala pa file sa desktop. So pag mag-create ang folder di sa desktop, sa client, so makita nato na dito. So since kinag-set up ang mga client, so laton sa nato. Okay, so nanata sa desktop sa client. No, pag mag-create ang folder diri, so let's say sa lang ang pangalan na. So makita na to diri sa server, matuko sa server. So na po siya i-create ng folder diri. Kani. Then pag mag-create pod ko og document diri sa sulod, let's say a notepad, rename na ako na then let's say hello, then save ito na, i-close and close. So makita po nato na dito sa server, at the server
Tapos siya i-create nga folder file dire, then open na to. So makita na to tong hello. Okay, so na siya ang sa unang client. Now karon i-try na to siya og log in pod sa laing client. Tapos since ka student man so matuto sa teacher na dayon. So click na to ni, then ato ang i-switch account. So ang logon name ganiya sa teacher kay teacher, kay teacher man siya. So student man to ganiya, so karon kay teacher na. So teacher, and then ang password admin 123 check. Okay, tama ra, then login. So once mag-login na siya, makita po nato din sa server nga naanay mag-create nga folder. Okay, you see, so naay nag-create nga folder ng teacher. Okay, so mag-add ki-add na siya kay upat man to ka buok. So again, once after maka-create o group policy management, so better nga after na to pag setup diri, so mato lang kita sa CMD, then ato siyang i-GP update. Okay, so balik ko na ako sa pag update, type lang nimo ang GP update, then space /force. Okay na, so para mo occur din ang changes niya. Okay, so di na ako siya update, kan update naman ganiha. So lato na nato yung mag-setup ni dire. So same lagi pa ng scenario. So sa yang changes kay mo on dire, so makita po nato na dire po. Okay, so we'll just wait. Okay, so we are on the desktop na sa to ang teacher nga account. Okay, so kita dato diri, sana na po ni. So again, pag mag-change ko diri, mag-create ko folder, let's say teachers folder, teachers folder. So pag check na to sa server, so na po yung naka-create diri nga teachers folder sa desktop. Okay, so same rin pa na siya ang scenario. So I guess that's it for this tutorial. So next, proceed na po ta sa remote desktop connection. So ato ang i-remote ang client from the server, and then from the server through the client. Okay, so goodbye for now. Thank you.